batiin po natin ang bawat isa. Ayan po. So, muli po ako po yung naka-assign ngayon pong ikalawang linggo ng ating pag-aaral on family and children. And before po tayo magsimula, meron po akong gustong i-share sa inyo ng mga photos. Let's watch this, Char. Wala po yan, wala. Sige po, may papakita po ako sa inyo at konting background lang po. O, di ba? Sino kayo dyan? Yung mga itotroba ko, pasensya na po. Wala pong paalam. Ano po? Yan po yung mga early years ko. Kayo na pong bahalang mag-click sa next slide. Yan po yung mga early years ko sa ministry. Ako po ay bahagi ng malaking buhay ng bata ako sa children ministry. No po? Ako po ay kasama sa kids. At kagaya rin po nung mga nakikita nyo mga batang sumasayaw dyan, ako rin po yung mga sumasayaw ng dance, no? Sa timbrels, yung timbrels, naririnig nyo, no po, yung mga tambourine. And my initial environment was children ministry. Yan po yung una ko talagang nasalihan at naging bahagi dito ho sa JLGM Santo Tomas. And we had practices every Saturday, kaya po kung yung mga anak nyo ay pinapupunta tuwing Sabado, yun ho ay rehearsal ho namin. No? Nandun din po ako dati noon, meron ho kaming DVBS, yung naganap na DVBS nung summer, meron din po kami niya noon every vacation. Pag ho Pasko, kung makikita nyo ho dyan, meron ho kami dyang mga field trip, no? Minsan naman ho, may mga panahon na kami po ay nagko-costume party, kaya makikita nyo po yung minsan mga bata naka-costume pupunta po dito. Minsan mag-field trip kami, parang excursion, no? Sa Tagaytay, pupunta kami doon. Kaya sawang-sawa na rin minsan ako sa Tagaytay. Kasi simula bata kami, doon kami dinadala ng teacher namin sa Tagaytay, no? And kapag naman ho summer outing, pag walang DVBS, kami po ay may pa-swimming, no? Mga bata, dyan lang sa Pansol, no? And as I age, I get to teach kids also, no? Nung bata ako, nandyan ako, yan yung kinalakihan ko. Pero nung umedad ako, nabigyan din ako ng pagkakataon na makapagturo, no? Nagturo din ako sa mga bata, from toddlers to graders to intermediate, sila ay nakasama ko, no? Naturuan ko sila. Some of them, no, not halos lahat, pero some of those kids, naririto pa. No? Simula sa Molino Sibs, no? Yung mga De Torres Sibs, nandyan, Estrella, RC Eman, yung Tenorio Twins, yan, magkakasama, kala mo naman talaga, may pa-shout out. Kay Ken, simula kay Ken, kasama ko sila, no? And other kids, no, na naririto sila, pero hindi rin naman lahat ay nagtuloy. Pero naririyan sila yung iba. And kada taon, iba-iba din yung program namin. Nag-start kami, lagi kami Bible story. Kaya minsan, tatanungin yung mga bata, kabisado nila lahat, no? Mga istorya sa Biblia. Kasi yun talaga yung kinalakihan nila dyan. No? Pero nag-start din kami from Bible stories to teach them how to worship, how to pray, no? To train them. And you know why? You know what? Upon seeing kids in the church, pag nakakakita ako ng bata, kasi nga dyan ako nagsimula, I always see a good future. Lagi ko nakikita yon na kapag may batang maliit, I see a good future, a very good promise sa buhay ng mga batang yon. Yun din yung sinasabi ko lagi sa mga co-workers ko, sa mga kamanggagawa ko dyan sa children, na sometimes we see them as maingay, no? We see them as makulit, as maligalig. Nakikita natin sila na dugyot, lalo na kapag talagang takbuhan at pawisan sila. We see them as bargas, no? Sometimes we call them out like that. Pero sabi ko, yun kasi yung edad nila. Yun kasi sila, no? Pero we have to look beyond. Kailangan makita mo beyond. We have to see the potential of these kids na sila ay sa biyaya ng Panginoon ay sila yung magiging godly citizens of this place, of your community. Sila yung mga magiging future leaders if they continue in the Lord. Kasi sabi ko nga, hindi rin naman lahat ng bata na nakasama ko ay nakatuloy din sa Panginoon. Pero whenever I see kids, no, na sila ay nagsisimula sa Panginoon, sa relasyon nila sa Lord, especially here, dito po sa church po natin, I will always see hope. No, lagi ko nakikita yung pag-asa sa mga bata, no, sa kanilang kaliliitan. And today po, I want us to learn the heart of the Lord Jesus sa younger generation. Papasok po ako sa pag-share sa inyo tungkol ho sa mga mas batang henerasyon. You know, makakasama ho doon ang mga bata, ang kids.
makakasama din ho doon ng mga kabataan. Ano ho yung calling ng Panginoon sa mga batang to? Ano yung panawagan ng Panginoon sa mga kaliliitang bata, even sa mga young people, sa mga youth po natin? And finally, kuklose ko po ito, on what role? Tayo ho bilang magulang, kayo bilang magulang, bilang mga lolo, lola, elders, tito, tita of this age group, ano yung mga roles natin hong pwedeng gawin para ho sa younger generation? Kaya ho ngayong umaga, ang atin hong title is to understand their call and fulfill our duty. No, this is somehow about the younger generation, the children of this age. Pero gusto kong isama na meron din ho kasi tayong malaking bahagi. No? Kaya ho meron ho dyan, upon understanding their call, we have to fulfill our duty. No, ang atin rin hong responsibilidad sa mga batang ito. Let us look at Mark chapter 10. Samahan niyo po ako sa Mark chapter 10, verses 13 to 14. Ito ay kung ano ho yung damdamin ng Panginoong Jesus sa mga bata. Sabi po dito, ng pahayag ni Mark, then they brought little children to him, that he might touch them. But the disciples rebuked those who brought them. But when Jesus saw it, he was greatly displeased and said to them, let the children come to me, and do not forbid them, for of such is the kingdom of God. During this time ho, pag inakyat niyo yung Mark chapter 10 verse 1 pababa, during this time ho, ang Panginoong Jesus ay nagtuturo. No, siya ho ay may crowd, siya ay may tinuturuan. Tapos biglang may dumating na mga bata, siguro kasama yung mga anak, mga nanay nila, kaliit-liitan. At nung siya ay nagtuturo, biglang may pumasok na mga bata, ni-rebuke, pinagbawalan ng disipulo yung mga batang lumapit. At pag binasa niyo sa verse 14, sabi po sa verse 14, he was greatly displeased. Sa Tagalog, nagalit si Jesus nang makita ito. Nung nakita niya na, ba't niyo pinagbabawalan? Ba't niyo pinapagalitan? Ba't niyo nire-rebuke na lumapit sa akin ng mga bata? Nagalit si Jesus nang makita ito. And later, pag binaba niyan sa verse 16, kinuha ni Jesus yung mga bata, kinalong niya, and he laid his hands on them and blessed them. Pinagpala ng Panginoong Jesus yung mga bata. And minsan maisip po natin, bakit pinagbabawalan itong mga disipulo? Grabe naman yung mga disipulo, bakit naman sila ganon? You know, during that time, sa Jewish culture, nung panahon ni Jesus, yung mga bata noon, hindi naman siya nire-regard as, very endearing, na very close sila sa mga bata. Unlike ngayon, kunwari na lang si Leah, makita niyo, ang cute, ang chubby-chubby, ang kinis-kinis. Ganon, di ba tayo? Pero nung panahon ni Jesus, hindi ganon. They do not see children like that. No? Very sweet lang yung para sa mga bata, para sa kanilang mga magulang lang. Unlike sa panahon natin yun na, you're so good, you will be blessed, no? Ikaw ay magiging mabuting anak, ikaw ay magiging matalino, ikaw ay maganda, ikaw ay ganito, ganyan. Pero nung panahon ni Jesus, walang ganon. And maybe, during that time, the disciples, meron silang the best of intentions. Kasi sabi ko nga, siguro, nung panahon na yan, nagtuturo si Jesus, yung mga bata siguro ay may ingay, no? Makukulit, maliligalig, and they were acting inappropriately, and nagtuturo nga si Jesus. Kaya siguro, sabi nila, naku, wag niyo na pong palapitin. No? Pumupunta ho kayo or lumalapit ho kayo sa hindi ho tamang timing, medyo wrong timing po, no? Pagpapunta niyo sa mga bata kay Jesus, hindi ho muna ngayon kasi meron pa hong ibang agenda ang Panginoong Jesus. Nagtuturo ho siya. No? Meron ho siyang ibang agenda pa na ginagawa. No? And they look at children na, naku, medyo makakasagabal ho kayo sa ministry ng Panginoon ng pagtuturo. Atin hong irespeto ang kanyang ministry. Tayo po ay huwag maingay, tayo po ay quiet, dahil siya po ay nagtuturo. No? Kaya minsan ho, or siguro ho, during that time, yun yung nasa isip ng mga disipulo. No? So I think it's not motivated by unkindness na talagang ine-etsapuera nila yung bata. Pero talagang yung pagkakataon na yon, doon nila marirealize, yung pala ang damdamin ni Jesus. Kahit na pinoprotectionan lang naman namin yung role niya as a teacher, yung position niya bilang nagtuturo during that time, na-discover nila, hindi itong mga bata, hindi ito nakaka-distract sa akin. Itong mga bata, hindi sila nakakagulo sa ministry ko. Why? Because children are very close to the heart
of the Lord's business. No? Huwag mo silang ilayo sa akin. Hindi sila distraction sa akin. Hindi sila makakasagabal sa akin. No, ilapit nyo sila sa akin. I want children to come to me. Kaya ang sabi niya, let the children come to me. At ang pagbinaba niyo sa verse 16, and the Lord blessed them. Kaya sa kabila ng kanilang kakulitan, no? Kasi minsan yun lang yung nakikita natin sa mga bata, ang kulit, ang bargas, ang salaw, di ba? Ganun natin tinatawag minsan sila, ang liligalig. Huwag natin dalhin sa church yan. Makulit lang yan dun. Magwawala lang yan dun. Wag na. Saka na, pag laki-laki, tinan mo, pag laki-laki, no, mahirapan ka. Huwag natin dalhin yan dun. Kasi ang kulit lang yan. Pero si Jesus, sa kabila siguro ng ingay, ng kaguluhan ng mga bata, sa kanilang kakulitan, sabi ng Panginoon, let the children come to me. Ilapit nyo ang mga bata sa Panginoon. Wini-welcome sila ng Lord. Why? Tingnan niyo yung verse 14. Ano yung nakikita ni Jesus sa mga bata? No? Bukod sa the Lord Jesus look beyond yung katigasan ng ulo, kapilyuhan ng mga bata. Kasi yan ay nature nila, bata eh. Tingnan niyo verse 14. Sabi niya, let the children come to me and do not forbid them, for of such is the kingdom of God. Sabi niya, hayaan mong lumapit ang mga bata. Why? Sa Tagalog ko, sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Sapagkat, for of such is the kingdom of God. Sa katulad nila, nasa sa kanila, mapapabilang sila sa paghahari ng Diyos. Now, ano yung nakikita ni Jesus sa mga batang maliliit? Ano yung nakikita ni Jesus sa mga batang to na kaya talaga siya wini-welcome niya sa kabila ng kanilang kalikutan, sa kabila ng ganitong attitude nila? Jesus saw needy and dependent children. Diba sa may mga anak ko dito, wala pa ko kasi akong anak, pero yung mga toddlers, yung mga kaliliitan, no? Ano yung makikita niyo sa kanila? Very dependent sila sa nanay nila. Very dependent sila sa magulang nila. Wala silang magagawa sa capacity nila. Kaya nakikita ni Jesus sa mga batang yan, kaya siguro talagang malapit sa puso niya, grabe, itong mga maliliit na to, hindi nito kaya sa sarili nila. No, malaki ang pangangailangan nila. Very dependent sila sa magulang nila. Wala nga sila masyadong alam sa buhay. Di ba ganun yung mga bata? No? Sometimes kids, they function based on emotion. Kaysa sa reasoning, minsan ang pinapagana, laging emosyon. Pag hindi nakuha ito, iiyak. Pag ito hindi nabili sa mall, gagalit. No? Pero kahit na ganon, scriptures, they compare believers to children. Kaya sabi niya, sapagkat sa tulad nila, mapapabilang ang kaharian ng Diyos. For of such is the kingdom of God. Kinumpara ng Biblia ang mga bata sa ating mga mananampalataya. Nakita niya na sa mga ganitong katangian ng bata that is needy, that is dependent on their parents, kagaya sila ng mananampalataya. Kapag ganito ang mananampalataya, very dependent sa Panginoon, sabi niya, nasa sa kanila ang paghahari ng Diyos. No? At yun yung katangian. Kaya sinasabi ni Jesus na, let the children come to me. Kailangan nila ako. Kung paanong kailangan ng mananampalataya ako. Kung paano nagtitiwala ang kaliit-liitang bata sa kanilang mga magulang. Pansinin nyo, very trusting yung mga toddlers sa mga kilala lang nilang muka. No? Sa mga magulang nila, siguro sa mga lagi nilang nakikita. Pero minsan pag pinasok mo yan sa children, tapos bago yung bata, hindi yun agad sasama sa amin. Hindi talaga. No? Minsan lang for a time. Pero kapag yan ay nagustuhang dumede, kapag nagustuhang kumain, kapag nagustuhang mahiga, yung comfort na meron sila, na nararamdaman nila sa magulang nila, hindi nila yun sa amin maibigay, yung tiwala na yun. No? Kasi ganun sila. They implicitly trust their parents. And it's the same with believers. No? Yun ay pagtitiwala ng mga mananampalataya. Pagtitiwala natin sa Panginoon. And you know what? That is called faith. Kaya papansinin niyo, mababasa niyo sa Biblia, you have to have a childlike faith. Bakit? Ano yung childlike faith? Yun yung very dependent sila sa magulang nila. Yun yung wala silang maikibo, yung gusto nilang comfort, yung gusto nilang satisfaction, makukuha lang nila sa nanay nila, sa tatay nila. That is childlike faith.
At yung ganong klaseng pagtitiwala natin sa Panginoon, yun yung nag-caught ng attention ni God. Let the children come to me. Ito kayo, kagaya nyo naman yan eh. No? Let the children come to me. And faith, it's not about, alam nyo, pagtitiwala sa Panginoon, hindi naman to about na alam mo lahat eh. Pag nagtiwala ka sa God, hindi naman ibig sabihin pag nagtiwala ka ay you know everything. And you will do the right thing always, all the time. Hindi ho yun faith. Hindi sa lahat ng panahon ay nakakapagtiwala ka kasi alam mo at nauunawaan mo lahat. Hindi sa lahat ng panahon sumusunod ka at nagagawa mo yung tama. Pero ano yung trusting faith? Yun yung pagtitiwala that no matter what happens, alam mo, sigurado ka kahit anong mangyari sa buhay mo, sa lifetime na to, hindi ka pababayaan ng tatay mo sa langit. Kasi may magulang ka doon, may tatay ka doon. And I think that is faith. Yun yung klase ng trust na hinahanap ni God sa mga anak niya. Parang bata. Na itong lifetime na ito, when I say lifetime, kasi may lifetime ka dito eh, itong buhay mo sa lupa, may pangwalang hanggan kasi. May eternal life. And this lifetime, ito minsang buhay na ito ay puno ng pangamba. Ito ay puno minsan ng kalungkutan, minsan we're hurting, minsan it doesn't make sense, minsan it's painful, no? Pero itong buhay na ito, kung tayo ay nagtitiwala sa Panginoon despite noon, that what makes a believer like a child. No? Na ganun yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Na kahit na ganito yung minsan yung buhay, hindi mo minsan magets. Sakit ka na, no? Putok na yung dibdib mo kasi hirap na hirap ka na. Pero nagtitiwala ka. No? Nagtitiwala ka na sasamahan ka ng Panginoon. I-deliver ka niya dyan. Siguro hindi sa panahon na gusto mo at hindi sa timeline na gusto mo. Pero He will deliver you through. Sasamahan ka niya habang naroroon ka. And so, we should see dito po sa verse na ito kung paano minamahal ng Panginoong Hesus ang mga kaliliitang bata. Kaya ho, tayo hong lahat, kayo ho, baka ho meron ho kayong mga maliliit na bata sa mga bahay nyo, meron pa ho ba? Meron ho kayong mga apo, pamangkin, anak na maliliit sa inyong pamilya. Sana ho, hindi ho natin sila makita na, ay, ang cute. O ano ba yan, ang ingay, ang ligalig, ang kulit. No? Pero sana makita na nila sila na sila ay kakalingain ng Panginoon. Gusto sila ng Panginoon. Mahal sila ng Panginoon. Dalhin natin sila sa Panginoon. And sometimes when we're not careful kung paano ho natin sila pakitaan sa bahay ng ginagawa, ng pagsasalita, mamaya pupunta ako doon, sana makita natin sila sa perspective ng Panginoon. Sabi ko nga po, as I was working sa children ministry, nakita ko sila na very full yung potential nila. Kasi bata pa sila eh. Tapos habang bata pa sila, hindi lang sa naririto na sila sa church. Pero kaya kasi sila nasa church, kasi may nagdala sa kanila. Either nanay nila, tatay nila, or may concern sa kanila. So ibig sabihin, start them young. Ganun yun, di ba? Naririnig natin, start them young. Kaya nakikita ko sila na very potential tong mga gantong bata. No? At meron talaga silang calling sa Panginoon. May calling sila. Kaya sometimes, kung hindi nga tayo careful sa kung paano natin sila sinasabihan, paano tayo namumuhay in front of them, lahat ho yun, makikita ho nila. Kaya itong simula sa mga maliliit, simula dyan, sa maliliit, no, pataas. Kapag ho yan ay nag-teenager na, no? Papasok ho yan sa youth. Papasok ho yan sa young people. At bubuin ho nila yung young generation of their time. Amen? At sa lahat ng mga kabataan na naririto, may kabataan ba akong kausap dito? Meron? Meron mga young people. Sa lahat ng young people, I want you to hear this. 1 Timothy chapter 4 verse 12. Sabi ho ni Paul kay Timothy, don't let anyone think less of you because you are young. Be an example to all believers in what you say, in the way you live, in your love, your faith, and your purity. Kung kanina ho, pinakita ko sa inyo kung ano ho yung kalooban ng Lord sa mga kaliliitang bata. Sabi lang, let the children come to me and I will bless them. No? Para naman sa mga
kabataan, sabi ni Paul kay Timothy, don't let anyone think less of you. Sa ibang translation, don't let others despise you because you are young. No? Alam niyo, bilang mas bata sa edad lang po to ha, edad. Kumpara ho sa mga lolo, lola, nanay, tatay natin, sa mga ate, kuya, bukod do sa mga older people sa inyong pamilya, relatively, mas mababaho yung edad natin, and relatively, sa totoo lang, mas marami naman talagang experience sila kaysa sa atin. Amen? Sa mga youth, no? Mas marami talaga silang naranasan sa atin, mas marami talaga silang nakuhang wisdom kaysa sa atin, mas marami silang experience kaysa sa atin. Pero ito ay encouragement ni Paul kay Timothy during that time na si Timothy ay batang pastor. Si Timothy po dito is a young pastor. Sa kanyang kabataan, siya ay tinawag ng Panginoon sa isang full-time ministry. Siya ay manggagawa ng iglesia, siya ay kabataan. At ito ay mensahe niya, ito yung encouragement niya sa kabataang ito. Sabi niya, don't let anyone think less of you because you are young. Alam niyo ho, natural ho, na sa lahat ho ng mga tao, aminin niyo na matatanda, natural ho, na kami hong mga mas bata sa inyo, you look at us na hindi gaano kayo believe. Amen. O, diba? Hindi kayo nag-amen. Sa totoo lang, lalo na yung mga nanay, tatay nyo, sa magulang na lang. Kapag sinabi mo, ito po kasi yung gusto ko, ito po kasi yung pangarap ko, ito po yung gusto kong gawin sa buhay, papayag ba kayo agad? Hindi, diba? Sari-saring interrogation pa yun. O, bakit? Ano? Bakit ganito? Bakit ganyan? No? Sometimes, we easily look down on young people. No? Madali lang nating tingnan sila. Sa ibang translation, when you say despise, mata-matahin. Maliitin. Sa Tagalog, hamakin. Yun yung translation. No? Hamakin. Huwag mong hayaang hamakin ka dahil ikaw ay mas bata. Yun yung sabi ni Paul kay Timothy, mas bata ka. Less ang experience mo, mas maedad sila sa'yo. Pero sabi niya, huwag mong hayaan na hamakin ka nila. Why? Kasi relatively, edad, experience-wise, mas maedad kayo, mas marami kayo experience. Amen ako doon. Another, when they look at young people, kaya minsan tayo nahahamak or hindi ganun sila kabilib, is because of attitudes and behaviors of young people. No? Sa totoo lang naman kasi, may mga attitude problem naman talagang mga kabataan. And sometimes, kapag yun yung nakikita ng mga magulang natin, ng mga leaders natin, ng mga mas edad sa atin, talagang i-call out nila tayo. No? Ano ho yun? Most of the time, young people, they're annoying, they're immature. Pero hindi lang naman, ako naniniwala, hindi lang naman young people yung immature. May maedad din naman na immature, no? So, hindi rin ako believe doon. Pero sa totoo lang, generally, may mga young people talaga, they're immature. Ano pa? Usually, ang problema associated with young people, o tamaan ng tamaan, disrespect. Hindi polite sa magulang. Dabog dito, may nagyayas doon. Talaga rinig ko, may nagyayas. Dabog dito, dabog doon. Ito naman, makayas naman talaga. Rebelde, no? Mga rebelde. Minsan nakala nyo lang sa mga young people, nagre-rebelde kapag mag-aal sa baluta, maglalayas, rebelde. O kaya, papasok dito sa eskwelahan nito, aktivista, magrarally, rebelde. No! Alam nyo ba, yung mere disobedience ng bata, that's rebellion. Di ba ganun si Lucifer? Si Lucifer nag-start, ang kasalanan niya, rebelde siya, rebellion. Nagsimula siya ng rebellion sa langit, kaya nga 1/3 ng angel, kinuha niya. Di ba, rebelde yun eh. Disrespect, disobedience. Ano pa po, young people, mostly we are self-absorbed. Ano yun? Me, myself, and I. Preoccupied ka ng sarili mong feeling, nasaktan ako, nalungkot ako, naargabiyado ako, ito lang yung interest ko, ito lang yung sitwasyon ko, ako. Self-absorbed. Sometimes young people, problema rin ho natin, peer pressure. Kasi, ganun kasi yung barkada ko, we're cool kids, you know. Lalo na sa college, cool kids kami. So, kailangan sabayan ko sila. Ito yung trending ngayon, ito yung uso, ito yung mga damit, ito yung mga brand ng sapatos. We're cool kids.
No? At yung mga cool kids sa amin sa barkadahan, sumasali sila sa ganitong org. Nagna-nightlife silang ganito, nagaganito kami. That's peer pressure. No? Pero minsan, hindi mo naman talaga bet. Pero kasi yun yung tropa mo. So kaya kailangan. Ano ba sa tropa namin, ako lang yung walang ano doon. Walang yung walang experience, ako lang yung walang boyfriend, walang girlfriend. So kailangan sumabay tayo kasi hindi ako makakasabay sa mga GC namin. Peer pressure. No? And sometimes, naiisip natin, nakikita natin yung mga bata, ito kasi mga batang to, aggressive. Aggressive naman talaga yung mga bata, no? Na minsan naiisip natin, wala pa silang kaseryosohan sa buhay. Yung mga serious matters, para sa kanila, carry lang, okay lang. Unlike lalo na sa panahon ng mga magulang ko. Ang magulang ko ay 60 plus na. Kasi yung mga batang, yung mga young couples dito, yung mga young parents, medyo okay pa eh. Pero yung mga may edad na talaga, sobrang layo nung gap. Sobrang layo nung gap nila. Lalo na kung ikaw ay magulang na 55 plus, late 50s, tapos may anak ka na teenager, naku, ang layo talaga. Ang hirap pagtagpuin nung dalawang henerasyon na yun, masyadong malayo. No, sobrang layo talaga. Kaya minsan nakikita natin yung mga anak natin, ito walang kaseryoso sa buhay. Pero kasi sa henerasyon nila, yun na yung pinakaseryoso nila. Yung matters and issues na sa tingin mo ay dapat seryoso sila, wala na yun masyado sa henerasyon nila. No? And sometimes we see kids na ang gusto lang nila yung happy sila. Basta saan sila masaya, go sila doon, yun na sila. And if those attitudes ay nakita sa mga young people, elders, hindi to elders ng church, pero yung mas matatanda, older people, we easily despise youth. Madali natin silang hamakin, mababa ang tingin, minsan hindi na natin tinatanong ng desisyon sa bahay. Pero ba dito magulang nagtatanong pa ng opinyon ng bunso nila or ng kabataan nila sa desisyon nyo sa bahay? Wala. Madalang. Kasi para sa kanila, alam ko na pipiliin yan. Happy kung gusto lang niyan sumaya, kung ano lang gusto niyan. Huwag natin tanungin, tayo na lang magdesisyon. Pero alam nyo ba, maganda na tinatanong yung bata sa desisyon nyo sa pamilya. Saan nyo gustong pumunta? Saan nyo gustong magbakasyon? Gusto nyo bang puntang beach? Gusto nyo mag-Baguio? Gusto nyo mag-Disneyland? Saan nyo gusto? Bibili tayong ticket. Gusto nyo ba dito, anak? Hindi yung kayo na lang. Anong gusto mong ulam? Anong gusto mong ganito? Anong gusto mong gawin natin sa Pasko? Saan tayo pwedeng magbakasyon? And those little things, ay nagpapakita ng paghamak sa mga young people. Pinapawalang bahala natin sila. Because of those attitudes that is generally associated with young people. Pero tingnan nyo ho si Paul. Si Paul ho ay seasoned apostle. Marami na ho siyang naitanim na iglesia. At ito ho si Timothy, batang-bata. Nung binabasa ko yan, nung inaaral ko, sabi ho sa study Bible, si Timothy ho ay early 30s lang siya. Batang-batang pastor. Parang yung mga pastor nyo ho, sa mga daughter outreaches ho natin. Batang-batang pastor. Pero si Paul, siya ay talagang ano na siya talaga, tawag dito, batak na to sa ministry. Wag kang kay Paul kasi talagang nasa sa ministry na siya ever since. At kung pagkukumpara niya si Paul at si Timothy ay talagang malayo. Pero tingnan niyo si Paul kay Timothy. Hindi niya hinamak si Timothy sa kabataan niya bilang pastor. Parang kung i-imagine niyo yan, don't let anyone think less of you. Parang sabi niya, inakbayan niya si Timothy. Matandang pastor, batang pastor. Sabi niya, bilang kaibigan, inakbayan niya at parang sinabi niya, ito ka. Timothy, may potential ka. Timothy, may panawagan ka. Hindi mo alam kung gaano kaganda yung calling at plano ni God sa'yo. Kaya wag mong hahayaan na hamak-hamakin ka nila dahil sa iyong kabataan. Yun yung sabi niya, don't anyone think of you because of your age, no? Because you are young. So sa sulat na ito ni Paul, it's implying na wag mong hayaan na ganun-ganun lang ang tingin nila sa'yo kasi batang pastor ka. No? Hamakin ka nila dahil mas bata ka sa kanila. You have to take steps para hindi ka nila tingnan ng ganyan.
At hindi lang ito para sa mga batang pastor, para ito sa lahat ng kabataan na Kristiyano. Tinatawagan ko kayo, lahat ng young people na tinawag ng Lord. Ikaw ay worker, hindi ka worker. Ikaw ay pagpapastor, hindi ka magpapastor, pero ikaw ay batang Kristiyano. Ito ay para ho sa atin. Ito yung calling ho natin. You know, sometimes, pag may kausap ako na youth, mostly naman youth ang kausap ko. Minsan pag may kausap akong youth, magrarant sila sa magulang nila. Huwag kayong mag-alala, hindi ko i-name drop yung mga magulang nyo. Magrarant sila sa magulang nila. Magulang nila kasi halo-halo naman. May kausap akong ang magulang ay believer, may kausap akong ang magulang ay unbeliever. No? Magrarant sila. Ganito kasi si mama, ganito kasi si tatay, ganito kasi si papa. Sabi ko, kako, bakit ba? Bakit ganyan? Bakit ganyan ang nararanasan mo sa kanila? Tapos makikita mo, kaya, kasi ganan ka. Kasi ikaw rin may problema. No? Hindi ka mape-persecute kung unbeliever yan, or hindi ka masesermonan kung believer ang magulang mo, na hindi mo pwedeng sabihin, persecutor kong magulang ko. O kaya ang banal-banal naman ng nanay ko, kaya ang hirap naman umano dyan, magsabi dyan. Hindi Sometimes it's us, young people. Kaya tayo nakakagalitan. Kaya gusto ko dalhin kayo sa panibagong mindset sa mga kabataan. Gaya ng sinabi ni Paul. Sabi niya, huwag mo hayaang hamakin ka, Timothy. Pero ito ang gagawin mo. Tingnan mo yung sunod niya. But be an example to all believers. Sabi niya, be an example to all believers in what you say, the way you live, in your love, your faith, and your purity. Ito yung ibang mentality ni Paul pagdating sa impluwensya ni Timothy bilang batang Kristiyano. Sabi niya, ibahin natin yung mindset natin, no? Kagaya ng turo ni Paul. Sabi niya, be an example. Sabi niya, hayaan mo sila. Kung persecute ka pero hindi dahil sa kalokohan mo, sasabihan ka hindi dahil sa katigasan ng ulo mo, pero sabi nila, hindi ka nila mahahamak. Kahamakin ka nila dahil sa edad mo. Pero hindi ka nila mahahamak. It has nothing to do with age. It has something to do with your character. Kaya sabi niya, be an example in what you say, in the way you live, etc. Pupuntahan ko yan mamaya. So, ibig sabihin, sabi niya, Timothy, may kailangan kang gawin para hindi ka nila hamakin at tingnan na ganan dahil batang Kristiyano ka. Pero the way he tells Timothy, ay hindi niya sinasabi na, naku, ganyan talaga dahil batang Kristiyano ka, mas bata ka, mag-adjust ka sa mas matatanda. No? Hindi yung sinabi ni Paul. Hindi niya sinabi na, naku, unawain mo na kasi talagang mas maedad sila, mas alam nila ang buhay kaysa sa'yo. So talagang pakisamahan mo na lang, mag-adjust ka sa attitude nila. And kung ano man yung gusto nila, yun na lang din ang gawin mo. Yung ba yung sinabi niya? Hindi. Pero sabi niya, be an example. No? Hindi niya sinabi na, sige, para hindi ka na lang nila hamakin, Timothy, i-please mo na lang yung mga mas maedad sa'yo. Ano man ang gusto nila, ano man yung na-expect nila sa'yo, gawin mo. Hindi ganon. O di kaya naman mag-adapt ka na lang, makisama ka na lang sa mga tito, tita, sa mga matatanda dyan sa iglesia, o kaya sa pamilya mo, makisama ka na lang. Hindi rin ganon. Or para di ka na lang nila, para hindi ka nila tingnan ng mababa, i-please mo sila. Gawin mo ano yung na-expect nila sa'yo. Hindi ganon. Iba yung sinabi ni Paul. Sabi niya, no, hindi ganon yung counsel ni Paul. Pero parang sinasabi niya, be an example to all believers, saan? In what you say, the way you live, your love, faith, and purity. Parang sinasabi ni Paul kay Timothy, alam mo, kailangan mong gawin para hindi ka hamakin. Young people here, alam mo, para magkaroon ka ng kredibilidad bilang batang Kristiyano, ikaw ay manggagawa o hindi ka manggagawa. In and out of the church. Sa iyong sariling pamilya, sa iyong mga kaibigan sa eskwela, sabi ni Paul, pakinggan niyo ako. Look to God's standards of love, of faith, of word, of conduct. Tingnan mo yung standard ng Panginoon. At kung ano yung standard ni God, yun yung gawin mo. Yun yung sabi ni Paul kay Timothy. And then you'll be setting a good example to older people. The point is not, sige, Timothy, alamin mo kung anong gusto ng mga elders, alamin mo kung anong gusto ng mga mas matatanda sa'yo, tapos pag nalaman mo, sige, gawin mo kung ano yung na-expect nila sa'yo. Hindi ka nila hahamakin. Hindi.
But the point is, find out what kind of words and conduct God wants and do that. Yun yung sabi ni Paul kay Timothy. Hindi kita ni-raise up, hindi kita pinalaki para i-please mo yung matatanda dyan sa simbahan. Hindi kita pinalaki dahil sa kabataan mo, hahamakin ka ng mga kapitbahay nyo, unbelievers nyo. Pero sabi niya, alamin mo, ano ba yung standard ni God? Sa pagsasalita, sa pamumuhay, sa pananampalataya, sa purity mo, sa faith mo. At yun ang gawin mo, and then you'll be setting a good example sa lahat, even sa matatanda. Mga kabataan, sa inyong mga sariling pamilya, spiritual family nyo, natutunan natin last week, it's the church family. Your physical family, yung sarili nyong pamilya sa mga bahay nyo, ito yung calling po natin. This is our call. Alamin nyo ano yung gusto ni God, na sabihin mo at gawin mo. At alam nyo, sa pagrarant nyo sa akin sa magulang nyo, sa mga nirereklamo nyo sa akin tungkol sa magulang nyo, I think magpapanag po tayo. Kasi hanggat may nakikita ko na ikaw kasi, ikaw tamad mo naman pala sa bahay nyo ikaw naman pala gabi na umuwi hindi ka na pala nakikita sa bahay nyo Tapos aasahan mo, mamahalin ka at talagang, alam mo yon, gugustuhin ka ng magulang mo, talagang makakarinig ka. Pero ito lang po ang sikreto dyan. Find out, alamin mo, ano ba yung kalooban ni God? Ano ba yung gusto ni God na sabihin at gawin mo? Then do that. At magsaset ka ng example sa ibang mas matatanda sa'yo. Sabi ko nga po, hindi po ako naniniwala na lahat ng matatanda ay matured. Batuhin nyo na ho ako, bahala ho kayo. Pero sa kabataan kong to, I saw people in and out of the church. Ang tanda na, ganun pa rin mag-isip. Ang tanda na, ganun pa rin yung pagpuproseso sa mga nangyari sa kanya. So, it shows immaturity. Kaya sa mga young people dito, huwag niyong hayaan na, kasi bata ako, hayaan niyo na silang magdesisyon. No. Hayaan niyo na ho sila kasi sila naman hindi. Minsan kaya wala kang voice. Tingnan mo yung patotoo mo. Tingnan mo yung buhay mo. Tingnan mo kung ano yung conduct mo, ano yung way of life mo. No? At ito, yung iba't ibang aspeto. Sabi niya, maging halimbawa ka sa pagsasalita. Number 1, in your word. Sa pagsasalita, sa iyong word, sa mga young people. No, alam natin ang ating mga salita. Sabi sa Biblia, death and life are in the power of the tongue. Amen? Sabi yun ng Proverbs, death and life. Mga young people, anong lumalabas sa mga bibig natin? You know, our words shape the culture. Kung ano mang kultura ng barkada mo, kultura ng church mo, ng barkada mo dito sa church, ano yung lumalabas dyan? Minsan na nalilabel lang tayo, yan si ano yan, matara yan. Yan si ganyan niyang magsalita. Nakakaawa ako dyan pag yan ang kausap ko. Ano yung lumalabas sa bibig nyo? Ito ba ay edifying? Ito ba ay nakaka-build up? Ito ba ay nakakalakas? Kapag ikaw ba ay sinasamahan ng taong yon or ng mga taong yon, sila ba ay lumalakas? Sila ba ay nagiging hopeful? Sila ba ay, alam niyo po yon, na-encourage? Sila ba ay na-unite because of your words? Or kung saan ka pumasok na barkada, nadi-divide sila. Saan ka pumapasok na fellowship, nahahati yung magkakaibigan? Bakit? Ano bang sinasabi mo? Ano bang lumalabas sa bibig mo? And for some young people, and almost all of us na young people, yung word mo, it is also considered sa mga chat mo, sa mga post mo, sa mga PM mo, sa mga tweets mo, sa mga social media accounts mo. Isn't those words yung pinupost mo? Virtual lang, pero words din yon. Amen? Anong lumalabas doon? That's number 1 in your word. Number 2 in conduct. So the way you live. How you interact with people. Paano ka namumuhay? Pag may resources ka, pag may pera ka, pag may attention ka ng ibang tao, kapag may oras ka, paano mo ginagamit yung resources na yon? Does it say about Jesus? Ano sinasabi ng tungkol sa Panginoong Jesus? Pag may pera ka, pag may oras ka, pag may mga kaibigan ka, kapag kaya tinutukan ka ng isang linggo, isang buwan, isang taon,
sa iyong conduct, sa way of life mo? Ano kaya ang magiging conclusion ng mga tao tungkol sa relasyon mo sa Panginoon? That's your conduct, that's your way of life. Pangatlo po, in love. Last week po, love one another, sabi ni Coach, no? Sino yung ating minamahal? How do we love them? Specifically and tangibly. Hindi pwede, sabi last week ni Coach, hindi pwedeng nagmamahal ka nang wala ka namang binibigay. Amen? Hindi pwedeng nagmamahal ka kasi yun ay hindi lang emosyon pero dapat tangible. No? How do we love young people? And lastly, I think, hindi pa pala. Faith. Sabi niya, be an example sa iyong pananampalataya. Alam niyo minsan, sa totoo lang naman, totoo po to, we cannot judge someone's faith. Yung faith niya sa Panginoon, siya lang yun at ang Panginoon. Amen? Hindi mo pwedeng hamakin ng isang tao, bata man yan o matanda, na walang faith yan. Ano bang faith yan? Ano ba naman yan? Hindi po. Because faith is not something that we see. Hindi siya yung bagay na nahahawakan, na nakikita natin, compare sa words and action. Diba? Kaya mahirap sukatin ang faith. So young people, paano ka magiging example in your faith? Alam niyo yung isa sa makikita ng tao around us about your faith? It's how we fight for our faith. Sabi ko sa Biblia, fight the good fight of faith. Fight the good fight of faith. So ibig sabihin, makikita ng ibang tao ang faith mo by how you fight a good fight. Paano mo pinaglalaban? Paano mo tinatayuan ang pananampalataya mo? Doon ka nila makikita at doon ka makakapag-set ng example sa mas matatanda sa'yo. How is fighting a good fight? Ibig sabihin nito, nag-e-expect ka ng obstacle, nag-e-expect ka ng persecution, nag-e-expect ka, nananatili ka despite the hardship, no? Lalo na po ngayon, ang dami ho nating kabataan ngayon na talagang hirap na hirap sila kasi may weekend classes sila. At alam niyo ho ba, after nung pandemic, 2 years, 3 years, yung iba nga ngayon, hanggang ngayon, blended learning. Na nung pumasok sila sa face-to-face classes, hirap na hirap po sila. Kasi imagine mo, lalo na kung nag-senior high ka ng virtual, that's grade 11, that's foundational. Grade 11 and grade 12, senior high, foundational yon na magiging college life mo. Paano kung naabutan ka, virtual ka nun? Hirap na hirap sila nag-college. Hirap na hirap sila. No? Pero sabi ko nga, fighting a good fight of faith, despite ng hardship, despite ng disappointments, no? You still carry on with hope and with joy. How can they see that you're fighting a good fight? Nakikita nila na, nagkagawa ka talaga ng way para i-meet si God, para makatayo sa commitment mo, kahit hindi convenient sa'yo, kahit puyat ka, kahit pagod ka, kahit parang demanding ng work, ng ACADS, ng ministry. You fight a good fight. At pag nakita nila yun sa'yo, you're setting a good example to them. Sabi ko nga po sa mga kabataan, lahat ho ng pinagdadaanan ho natin ay same lang. Dinaanan ko yan nung bata ako. Dinaanan din yun ng matatanda, ng kabataan nila. Iba-ibang anyo lang. Iba-ibang form lang. Iba-ibang shape lang. Pero lahat ho tayo dumaan sa ganon. Dumaan sa hardship, dumaan sa painful experiences. Nahirapan sumunod kasi hindi convenient. Nahirapan mag-commit kasi hindi conveniente sa atin. Kasi schedule-wise, time-wise, ang hirap. Pero kinaya naman natin. Amen? Pero nakatayo naman tayo sa commitment. Nagampanan naman natin kung ano yung call ni God sa atin. Tandang-tanda ko, lagi ko itong kinukwento, tandang-tanda ko talaga, Saturday, Sunday, nandito kami noon, buong araw, buong araw, nandito kami Saturday, Sunday, gabi na kayo makakauwi. Tapos, minsan galing pa kaming Mindoro, kasi nagro-rotation kami sa Mindoro kasi may 2 churches po tayo doon. Tapos biglang mag-e-exam ako ng alas 7 ng Lunes, ng umaga. Gano'n naman kapait ng tadhana, alas 7. Okay lang sana kung madali lang yon, GE, para sa mga young people. Kung GE, alam mo yung GE, okay lang kung GE, kaso hindi, major. Yun yung talagang mataas yung mortality rate ng course na yon. Yun yung 3 times, may bumabagsak,
5 times may bumabagsak. Yun yung point na nagbibigti yung mga estudyante sa course na yun. Yun siya kahirap. At yung exam niya, Mondays, 7 a.m. O diba? Walang may gustong pumasok ng alas 7 ng Lunes na Lunes. No? Pero lahat yun kinakaya. Tandang-tanda ko, kahit sa mga young pro, sa mga younger generation, may work ka ng Quezon City, Monday to Friday. Tawang-tawa talaga ako pag naisip ko to. May audit ako sa Cagayan de Oro, that's Mindanao, correct? Tapos, inimbitahan ako sa youth camp ng Mindoro, Socorro. So, paglipad ko ng CDO, so that's Thursday, Friday, lapag ako ng airplane sa NAIA, biyahe ako kasi wala nang susundo. Sinong susundo? Nasa camp na lahat ng mga tao kasi sumunod lang ako. Pagbaba ko ng plane, sakay punta akong Batangas City Pier, sakay akong Roro kasi gabi na, Roro ka na lang, wala ka ng ocean jet na maliliit. Sakay ka ng Roro, dumarating ko kami sa Mindoro alas 2, alas 3 ng madaling araw. That's Socorro. At kung alam niyo yung Socorro, yun ay looban, matungaw. No? Looban pa ho yun. At wala naman alas 2, alas 3, pupunta ka doon sa kanto ng Litoboro, wala namang susundo sa'yo. So, yung mga manggagawa doon, motor lang, motor. So, imagine niyo yung hassle, galing kang Quezon City, galing kang Mindanao, nagbus ka papuntang pier, no? Tapos sakay ka naman ng barko, tapos magtuturo ka sa youth camp that day, that same day. Tapos ang haharapin mo ay talaga namang tuwang-tuwang mga kabataan. So hindi ka pwedeng lulugo-lugo na magturo because that's youth camp. So hindi pwedeng low energy ka. Huwag kang aano-ano sa youth camp kasi talagang kakainin ka ng mga kabataan doon kasi talagang para silang nakawala. So kailangan mo ring sabayan ng energy nila. No? And then right after that, Saturday, Sunday, nandun kami. Hindi ka naman nakakapahinga sa Mindoro talaga. Uwi ka, papasok ka uli ng Lunes. So what's my point? You have to fight a good fight of faith. Fight the good fight. Pag hindi mo nilabanan yan, walang lalaban ng faith mo. Pag hindi mo nilabanan yung faith mo, young people, walang sasagot sa'yo. Pagdating sa langit, hindi ka pwedeng sagutin ng nanay at tatay mo, Lord Jesus, hindi ho nakalaban yung anak ko. Baka naman ho pwedeng hati kami sa reward ko kasi naging masikap naman ako sa mundo, sa langit na naglilingkod sa'yo. Walang sasagot sa'yo, bata ka. Walang sasagot sa'yo. So you have to fight a good fight of faith. And then lastly, your purity. Purity. And you know, sabi niya, set a good example in your purity. At sa sulat ho ni Paul during this time, he's just generally, talking about sexual immorality. Sexual immorality. Sabi niya, you should learn, young people. Learn to control your own body. Sarili mong katawan, sarili mong laman. Kung paano mo yan kokontrolin? Sa isang paraan na yung katawan mo ay isang maging banal at kalugod-lugod sa Diyos. That is at least sexual purity. Sabi niya, you have to respect your body kasi your body is not your own. Remember, sabi ni Paul, I have bought you with a price. Your body is not your own. Yang katawan itong body, baka nag-iisip pa kayo ng ibang body. Itong katawan na to. Sabi niya, yung katawan mo hindi yan sa'yo. Binili ko yan sa'yo nung namatay ako sa krus. So, use your body for my glory. That's not yours. Respetuhin mo yung katawan mo, matuto ka ng self-control, lalo na sa panahon ngayon ng mga young people. That they're always looking for something that will satisfy their body, their lusts, their katawan, their laman. Sabi niya, in this world, ito yung henerasyon nyo. Sabi ni Paul kay Timothy, be an example to them in your purity. Amen? At sometimes, yung purity na yon, it's not just sexual, pero yung minsang kamunduhan, yung kamunduhan ba, sometimes you're given time, you're given money, you're given for shopping, you're given talent sa sports, you're given some movies and some lakwatsa. Minsan yung mga ganong blessing ni God, minsan kapag hindi tayo maingat, young people, the talent you have, pag matalino ka sa school, pag magaling kang maglaro, kung anumang sports, minsan kapag hindi tayo maingat, those blessings, minsan yun ay either dalawa lang yan. Makapagpalayo yan sa'yo sa Panginoon. Number 2, magagamit mo yan para sa Panginoon. At kung tayo ay papasok sa kamunduhan,
most of the time, sinasabi ko nga nung nagdi-discipleship kami kahapon, most of the time, the church, sila yung nadadala ng mundo. Sila yung nahihila. Sila yung hindi nagiging ilaw, nababaliktad. And that is purity. You have to maintain, you have to be pure. No? So yung pamumuhay. Kasi sometimes, that will draw you away from the Lord. The giver of life, the giver of blessings. Kaya ka matalino, kaya ka nakapaglakwatsa, kaya ka mahusay dyan sa larangan na yan. That is from the Lord. Amen? At kung hindi tayo magiging pure, at iaalaw nating makontaminate tayo ng pride ng mundo, ng pangarap ng mundo, yung mga magagandang bagay na kaloob ni God, yan din mismo yung nagpapalayo sa atin sa Panginoon. Isn't that ironic? No? Ironic yun eh. Na parang sa masimpleng paraan, sa mga nananalangin ng trabaho, binigyan ka ni God ng trabaho, binilas ka ni God ng trabaho. Bakit kung nagkatrabaho ka, na busy ka, wala ka ng time sa Panginoon? Isn't that ironic? Na parang binilas ka ni God ng work. Nag-praise ka kay God ng work. Binigyan ka ni God ng provision financially. May provision si God. Magandang kinatagpuan mo sa work. Pero ang nakakapagtaka, nung nagka-work ka, nawalan ka naman ng oras sa Panginoon. And it's the same with your talents, with your resources, with the blessings you have. Minsan nakapagpaagaw yun sa atin sa Panginoon. Amen? At yun ho, yung panawagan sa mga kabataan. Be an example to older people. Ako nagsasabi sa inyo, be an example. Sa kabataan kong to, simula nung bata ako, nagsimula ako dyan, you can set a good example. How? You have to know, ano ba yung kalooban ni God? Paano ako magsalita? Paano ako mamuhay? Ano yung conduct ko? Do that. You don't have to please everybody because you cannot. Ang kailangan mo lang gawin, alamin mo, gusto ba to ni God? Masaya ba si God pag ginawa ko to? Mahahappy ba si God sa akin kapag sinabi ko to? Pag hindi, di wag mong gawin. At kung yun yung magiging mantra mo sa buhay, yun ang motto mo in life, you will be setting a good example. Mabilisan na lang po. Dito po ako magtatapos. Dito ko i-close. Para sa mga matatanda, sa mga mas may edad sa amin, lalo na sa mga magulang, tinatawagan ko. Sa lahat ng mga parents, sa lahat ng mga adults, tito, tita, lolo and lola, no? Sa inyong mga sariling pamilya, you know what? In your old age, sa inyong edad, kasi relatively mas maedad kayo sa amin, ito ho yung panawagan ni God sa inyo. Awit chapter 71 verse 18. Sabi ho ni David, even to old age and gray hairs, O God, do not forsake me. Why? Until I proclaim your might, kanino? To another generation, your power to all those to come. Sabi ng panalangin David, Lord, kahit matanda na ako, in my gray hairs, in my old age, help me to proclaim. Kanino? Sa mga mas bata sa akin. See? Mga lolo, lola, tito, tita, mga magulang, may duty po tayo. We have to fulfill our duty to this younger generation. Ulitin ko lang po ito. Ito ay nabahagi ko na sa inyo. Number 1, you have to pray for us. Sinama ka na yung sarili ko. Pray for us. No, pray for them. Sabi ko nga sa inyo, ito ay nabanggit ko na sa inyo before, kung gaano ho natin kamahal ang mga anak ho natin. Gaano nyo ho kamahal ang mga batang maliliit na anak ninyo. Ito lang ho tatandaan nyo. Hindi nyo ho sila kontrolado. Hindi nyo makokontrol ang anak nyo. Baka ho ngayon lang pag toddler, pagkalaki, pagkaliit-liitan. Pero pag nag-teenager na yan, at kapag may sarili na yang pananaw sa mundo hanggang college at nasa poder nyo, you cannot control your children. You cannot control young people. Puputok at puputok yan. Lalabas at lalabas yan. And you know what? Sa mga ganong panahon that you can, sa mga ganong sitwasyon, na parang hindi ka maka-penetrate, hindi ka maka-enter sa kanila, tatandaan nyo, the most effective way is to pray for them. Mababaliw ka lang kaiisip kung paano makokontrolin yung anak mo at talagang mahila sa mabuting buhay na akala mo yung mabuting buhay ay mabuti para sa kanya. Sasakit lang ang tuktok mo, sasakit lang ang dibdib mo bilang magulang. Pero ang pinaka-effective is to pray for them. Why? Kung gaano mo kamahal ang anak mo,
doble, triple, multiply mo to the 100th level, mas ganon kamahal ni God yung anak mo. So you have to trust the Lord. You have to pray for them. Kasi lagi mong sigawan at what do you call that? Inisip ko yung Tagalog na malalim. Kaysa na sigawan na lang at lagi mong pagalitan at bungangaan, you have to pray for them. That's number 1. Number 2, you have to teach them. Teach them. Turuan nyo mga bata. Turuan nyo, make a disciple out of them. Kaya ang sabi ko sa inyo, I see a full potential sa mga bata na maliliit. Kasi yung mga bata dyan, kaya yan nandyan, either nandyan ang magulang, Kristiyano ang magulang, or may nagmamalasakit sa kanilang tito, tita, ate, kuya. You don't just bring people here inside the church and expect them na, magiging mature Christian yan, dinala ko yun sa church, pinala ko yun sa church. Oo nga, once a week lang naman ang church. Paano yung 6 days na mas marami mo siyang kasama? You have to teach them. At sa mga sa mga magulang narito, you cannot teach what you do not have. You cannot give what you do not have. Kung wala ka namang Word of God, at wala ka namang Biblia na alam, ano ituturo mo sa mga anak mo at sa mga pamangkin at sa mga apo mo? No? You cannot give what you don't have. So ano ituturo mo kung ikaw naman mismo ay talaga namang, alam niyo, gutom na gutom ka rin naman sa Word of God. No? Malnourished ka rin naman. So wala kang maituturo. So this is also a challenge for all of us. Sa mga matatanda. No? Paano ka magtuturo kung hindi mo rin naman alam, hindi ka naman nagbabasa? So we have to study also. No? At sabi ko nga sa inyo, ito yung kabataan ngayon. Baka hindi nyo alam. Baka hindi pa kayo aware sa environment ng young people. Ito yung sinasabi ko, lalo na yung mga magulang ay sobrang maedad na, no? Na mga late 50s, no? Or early 60s, tapos may anak na teenager, no? Na very taas, very layo ng age gap. Baka hindi nyo alam ang nalalaman ng anak nyo. Ano yung na-experience na nila? Ano yung naranasan na nila? Ano yung mga narinig na nila around them? Ano yung mga kalakaran ng mundo na nakakapabilang sa kanila? Lalo na kapag nagkolehiyo yan. No? Kasi we are in the world, but we are not of the world. Nasa mundo sila. Dito yung henerasyon nila. At sabi ko nga po, nung tinuro ko ito, hindi ho naman natin sila masisisi. We cannot blame people. We cannot blame young people. Kasalanan ba nila? Pinanganak sila ngayon? Di naman eh. Kasalanan ba nila nung pinanganak sila, ito na ang mundo? Kasalanan ba nila na nabuhay sila, na ito na yung technology? Na ganito na yung social media? Hindi naman nila fault yun eh. Pero sabi ko nga, as much as we cannot blame them, we cannot let them go out there, untrained, unlearned, at hayaan na yung mundo ang magturo sa kanila. We cannot afford to do that. Kasi talaga mapapahamak ko ang mga anak ko natin. And lastly, set a good example for them. Ito ay paalala ko lang uli sa inyo, sa ating matatanda, set a good example. When our children, when they see us, tayo matatanda, at nakikita nila tayo everyday, lagi siyang nagpe-pray, lagi nakaload si nanay, lagi nanalangin silang dalawang mag-asawa, lagi kaming may prayer time. When they see us daily on our knees, marirealize nila, mahalaga manalangin. Pag nakikita nila, lagi ka nagbabasa ng Biblia sa bahay, nakikita nila, pinipilit mong isabuhay ang Word of God, marirealize nila, mahalagang Word of God sa bahay namin. Mahalagang Word of God kay nanay, kay tatay. At papahalagahan din lang nila yon because you're setting a good example for them. Sabi ko nga po sa inyo sa isang quotation, what one generation finds optional, remember? What one generation finds optional, the next generation finds unnecessary. Sa isang henerasyon na pinakita mo, sa henerasyon mo dahil mas maedad ka sa akin, at nakita ko sa'yo, optional lang manalangin. Optional lang sumimba. Kapag may basketball, kapag may laro, kapag may laban si Pacquiao, hindi na na-attend si tatay. That's optional. When one generation finds that thing optional, yung susunod na henerasyon sa inyo, unnecessary, hindi mahalagang sumimba. Si nanay, tatay nga, optional lang. Di ako, unnecessary. Mawawala yung disiplina na yun sa henerasyon namin. Lagot kayo sa Panginoon. Sasagutin niyo yun sa Lord. Because you're not setting a good example for us.
At what one generation tolerates, the next generation will embrace. What one generation tolerates, sa panahon nila, tinotolerate nila tong kasalanan na to. Okay lang pala sa kanila to, tinolerate nilang henerasyon na to. You know what? The next generation, we will embrace that sin. Kasi sa henerasyon nyo, nakita namin yun ang pamumuhay nyo. Sa paningin ng bata, okay lang pala. Kasi sa henerasyon nila, tinolerate nila. Hindi nila kinall out. Hindi nila pinagalitan. Hindi nila sinabihan. So, ang henerasyon namin, yayakapin namin yun kahit masama yun. Kasi yun yung nakamulatan namin eh. So, that's our duty as matatanda. That's our duty as parents, as lolo and lola to these children, to this younger generation. So, I hope and I pray na tayo sa ating pagtatapos, naunawaan natin ano yung panawagan ng Panginoon sa kaliliitang bata hanggang sa mga kabataan. At ano yung ating parte, ano yung portion natin, no? To fulfill our duty para sa mga batang to. Amen po. Tayo pong lahat ay tumayo, palakpakan po natin ang Panginoon. So sa atin pong pag-awit, kung kayo po ay kabataan, ang panawagan sa inyo ng Lord, don't let anyone despise you because of your youth, but set an example. Kung kayo ay matatanda, meron kayong anak, lalo na mga magulang, ang panawagan nyo ay maging mabuting example, magturo at manalangin sa kanila. So wherever you are, no, sa ganong timeline, sa ganong edad, sa ganong age range, tayo ay mag-reflect kung paano tayo makapamuhay nang ayon sa kalooban ng Panginoon. Tayo po yung mawit. Sige po, bilang pong tugon sa mensahe po na narinig natin, let us worship the Lord at maging dalangin po natin itong awiting ito as we sing this song. I surrender, I will yield, and I will bow down, and I will live, I will seek you all my days, and I will follow all your ways, 'cause you are my only one, 'cause you are my only one. I want to live for you, be glorified forever. My life will declare that you alone are Lord, and everything of me, use it for your glory, that everyone will see, will hear, will know that you are Lord of all. Oh yes, you are. Come on, church, let us sing. And I will worship, I will praise, and I will lift up your holy name. I will give you all the glory and all the honor to your name.
that you are Lord of all. Oh, we want the world to know. Hear us. Here I am, Lord, mold me. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me for your glory. Hear us, Lord. Here I am, Lord, mold me. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me for your glory. Oh, hear us, oh God. Here I am, Lord, mold me. Use us, oh Lord. Here I am, Lord, use me. Send us. Here I am, Lord, send me for your glory. I want to live for you, be glorified forever. My life will declare that you alone are Lord, and everything of me, use it for your glory, that everyone will see, will hear, will know that you are Lord of all. Yes, Lord, tunay nga kagaya po ng sinabi ng awitin, Panginoon. Kahayaan mo, Panginoon, na lahat-lahat sa amin, Lord, ay magamit mo so that, Lord, everybody, Lord, everyone around us will see, Panginoon, ikaw sa aming mga buhay. Kami man po, Lord, ay mga kabataan. Kami man po, Lord, ay mga magulang at may mga may edad na. May kanya-kanya ho kaming panawagan. May kanya-kanya ho kaming calling sa bawat season ng life po namin sa ngayon. Tinawag mo kami ngayon, nadatnan mo kami ngayon na bata. Nadatnan mo rin naman kami ngayon na matatanda na may edad na. Pero lahat po kami, Lord, ay meron pa rin duty and assignment sa'yo. Kaya ang talangin ko, Father, sa lahat po, kung saan man po nakarating ang iyong mensahe sa iyong mga puso, ito po, Lord, ay ma-enlighten kami. Kami po, ito ay aming maisagawa at maisapamuhay. So that, Lord, in everything we do, in everything we say, lahat po ng aming conduct and aming lifestyle, ito po ay magbigay ng papuri at samba sa iyo, O Diyos. Ano man pong edad ho namin, wala ho ito sa edad eh. Pero lahat ho kami ay inaayos mo sa aming mga character, sa aming mga ugali, at sa mga kanya-kanyang assignment na pinagkatiwala mo sa amin. Ito ay magampanan namin sa biyaya mo. Kaya ang dalangin ko po sa aming pong iglesia, sa aming pong church family dito sa Santo Tomas, continue, Lord, na pagpalain mo mula sa aming mga leaders, sa aming mga pastor, hanggang sa kabuuan ng leaders at workers, hanggang sa aming mga miyembro at mga bisita po namin ngayong araw. Kilala mo ang bawat isa. Tulungan mo kami, Panginoon, sa may kanya-kanyang mga pamilya, personal na ginagawa, trabaho, eskwela. Tulungan mo kami, Panginoon, na mas makilala ka at mas maisagawa ang kalooban mo sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, and whatever we'll be doing the rest of the day, the rest of Sunday, samahan mo po kami. At sa mga uuwi pa, ihatid mo po sila sa kanilang mga pupuntahan ng ligtas. And as we have fellowship sa bawat isa po dito po sa aming sanctuary, malugod ka, maging kalakasan po namin ito, Lord God. Ingatan mo kami as we face the world outside. As we go out, Panginoon, ingatan mo kami sa mundo, O Diyos. At kami po ay tunay na makatayo sa aming mga pananampalataya. May we fight a good fight of faith, Lord God. Salamat po, purihin ka in Jesus' name. Amen and amen. God bless po.